ipinapahayag ang mga pangyayari sa sinaunang kasaysayan kung saan naroon ang ating bayani si Dr. Jose Rizal, ay ipinatupad ang isa sa mga akda nito ay ang Noli Me Tangere, isa sa pinakamaimpluwensyang akda sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagtatagla ito ng mga totohanang pangyayari na gumising sa mga Pilipino ang kawalang katarungang pagmamalupit at pag-aalipin ng mga Kastilang mananakop. Ito rin ay sumasalamin sa kaganapang isyong panlipunan sa pamamahala ng pamahalaang Kastila. Mga isyong panlipunan na hangarin ni Jose Rizal para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Marami ang suliranin at problema ng bansa na dapat bigyang pansin ng mga Pilipino noong panahon ng pagsulat ng nobelang Noli Me Tangere. Bago matapos ang buwan ng Oktubre ay nagpapahayag si Don Santiago de los Santos o mas kilala na Kapitan Tiago na may magaganap na handaan sa kanyang bahay Anlog malapit sa pangpang ng Ilog Binondo. Inaasahan na ni Kapitan Tiago na maraming bisitang dadalo sa bulwagan. Napakalaki ng daan naman ito. Ano sa tingin mo? Natural, bigilin ng humanarita. Si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alahanin pang gumastos ng labis. Halatang malaki ang pagkakaiba ng pamamala dito sa Pilipinas kumpara dito sa Madrid. At ang masama pa rito ay puro Indio. Ayaw ko talaga sa mga Indio. Huminahon ka, Padre Damaso. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso. Kapag nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, liberal siya. Baka magtagpo si Don Santiago. Dumating ang oras na pumasok si Kapitan Tiago sa bulwagan na may kasamang lalaking hindi kilala. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng sira kong kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagalak kong makarating dito at makita kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ikinagagalak kong makitang muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ata ako. Patawad po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit, hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra? Isang mabuting tao ang iyong ama. Nakasama ko at nakilala. Nasabi kong siya ay isang kagalang-galang na mamayan ng Pilipinas. Ilang oras na lumipas ay sumapit ang gabi at ang bahay ni Kapitan Tiago ay handa na para sa isang hapunang magaganap. Mga panauhin, nakahanda na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Halos 7 taon, Ginoo. Lagi kong naisip ang aking bayan. Kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa aking bayan. Bukod sa inang Espanya, ay wala na akong ibang naiibigan pa, kundi ang aking bansa. Pagkatapos ko kasi magbasa at pag-aralan ng kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nalilimutan ko ang mga gandang alaala ng bansang iyon. Kung gayon, isa kang bulag na angal iyo. Bakit ka pa nagsasayang ng pera upang pumunta ng Europa? Yan lang ba ang nakikita mo? Kahit bastit sa paralan ay alam na niyan. Mga ginagawa Pilipini, paumanhin at ako'y aalis na. Lalakad po ako bukas, kaya marami dapat ibasin. Mga Ginoo, para sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Muchas gracias sa apunan, Kapitan. Walang anuman. Diyos sa iyong paglalakbay. Kita niyo na ang resulta ng kaugalian at kasamaan ng pag-aaral sa Europa. Nagiging mapagmataas. Panahon ng Oktubre. Nakarating si Crisostomo sa liwasang Binondo upang maglibot-libot at magbalik sa nakaraan. Nang may isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat at iyon ay ang tinyente na nakangiti sa kanya. Lingid ka sa mga lihim ng iyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. Pagpatawad ninyo, ngunit sa walit ay naging malapit kayo sa aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na lihim na mga kaaway. Madalas sa ating mga kapanatagan ay nagdadala ng ilang mga kapamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama ay hindi siya makapaniwala na mayroon pa siya na bagong mga kaaway.
Kung alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong? Ano ang kanyang naging kasalanan? Kwento ko sa iyo kung bakit siya nabilanggo. Subalit, ako ay iyong sabayan sa pagkakataon sa quarter. Ilang buwan pa lamang kayo nakalis na magkasira ang iyong ama at si Padre Damaso. Sa aking pagkakatanda, may isa dating artilyero na nawala sa serbisyo dahil sa kamangmangan at kasamaan ng ugali. Pumasok siya bilang kolektor ng buwis, subalit nililibak siya ng mga Indyo bago magsipabayad ng buwis. Minsan, nagbabasa ng mga papeles ang kolektor ay napansin ng isang grupo ng mga kabataan na pabaliktad niya itong nabasa. Tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Di marunong magbasa. Pinagsasabi niyo? Wag po! Usap ka ng mga bata, Ginoo. Maawa ka sa mga bata. Kailan, tanda? Ginawa ko na ang lahat upang matulungan makalaya si Don Rafael. Lumapit ako sa dating Kapitan General sa mga abogadong Pilipino at Kastila, subalit tumanggi silang tumulong dahil sa takot madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit huli na. Nagkasakit ang iyong ama sa loob ng kulungan hanggang sa namatay. Dumating si Crisostomo sa kanyang tinutuluyan sa Ponda de Lala. Agad siyang pumasok sa silid upang mawintana. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagod at kalungkutan dahil sa sinabi ng tenyente. Lagi mo ba akong naaalala? Sadyang naging makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang bilat na nakilala mo sa iyong paglalakbay. Paano kita malilimutan? Gayong ang tinig mo'y naririnig ko maging sa gubat ng Aliminya. Inusal-usal ko ang iyong pangalan, kahit saang dako man nakapadpad. Walang lugar na hindi kita kapiling. Ilang parusa na ang tinanggap ko mula sa aking opisor na nagsasabing kalimutan nga kita. Ngunit hindi ko pa rin magawa. Nakalimot ako sakit tungkulin. Kailangan ko nang bumalik sa San Diego upang gampanan ang tungkulin ko sa aking ama dahil sa pag-alaala sa araw ng patay. Gusto ko man ay hindi na kita mapipilit pa naman natin. Mag-iingat ka, Iro. Adios hasta que nos volvamos a ver. Adios, mi amor. Kakalibing pa lang nitong pangkain binungkay natin. Kaya naman pala ang baho. Para kang taga-tribunal sa Ceylon. Noon yan ay pinahukay pa sa akin halos walang pong araw pa lang inunutin. Matanggal pa ang takip ng at taon kaya sasatan ng bako. At pinuhat ko pa yun sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Pinuto sa akin ng kurang malaki na ilibing ko daw sa mga libingan ng inchik ang pangkay na hinungkay ko. Hindi ko nagawa iyon dahil lalakas ang ulan at napakalayo ng libingan ng mga inchik. Bumaba sa karwahe si Crisostomo Ibarra sa tapat mismo ng sementeryo at kasama ang kanyang utusan na nagtungo sa loob. Hindi ko po masyadong nadaling ama libing dahil sa aking pagkakasakit. Naroon po sa taong iyon. Nasaan? Isang malaking krus po ba ang inyong palatandaan? Opo. Sinunog ko na po ang krus. Sinunog? Pinutos po lang kurang malaki. Nasaan na po ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus, masisiguro kong natatandaan ninyo kung nasaan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Pinutos ng kurang malaki na ilipat iyon sa libingan ng mga inchik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko po iyon inilibing sa libingan ng mga inchik. Ipinaanod ko po iyon sa ilog. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Nagkakamali kayo, wala akong ginawang masama sa inyo, ama. Magsabi ka na totoo. Baka ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso ang tinutukoy niyo may ginawang masama sa inyo, ama.
natatakot ako, umuwi na tayo. Tsak na hindi papayag ng nanay na paluin ako. Kung paluin ako ay magkakasakit at hindi na ako babalikin ni nanay sa konbento. Hindi tayo maring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Magkano ang binayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo na yung sinasabi nilang ninakaw ko para di na tayo pagbintangan. Halagang 32 piso iyon. Hindi ka kasya. Mali ang iyong pagkakatunog sa kampana. Pagbumultahin kayo ng 25. May permiso na po kami umalis. Alas 10 pa kayo pwedeng umalis. At saka ikaw, Crispin, hindi ka pa maaaring umalis hanggat hindi pa binabayaran ang iyong ninakaw. Kuya, tulungan mo ko, papatayin nila ako! Tumakas si Basilio sa kumbento upang humingi ng tulong sa kanyang ina dahil na rin sa takot na baka mahuli ng Guardia Civil. Nahuli pa rin ito at pinagbababaril kung kaya't ito ay nadapisan sa noo. Buksan niyo po ang pintuan, nanay. Basilio! Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Naiwan ko sa kumbento, nanay. Inuwan ang sakit ng mayor dahil pinagbintan ang magnanakaw. Mabaging Diyos, iligtas niyo po ang mga anak ko. Ayoko na po magsakista, nanay. Sundin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento. Bakit, anak? Basta po, nanay. Nakikiusap na lang po ako kay Don Crisostomo Ibarra na naging tagapagpasto ng baka nila or kalabaw. Oo, anak. Nag-uusap silang Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego sa isang gulong sa ilalim ng puno at kapwa nakatungoy sa lawa. Payapa ang mukha ni Ibarra habang nakatanaw sa lawa, samantalang nakabaka sa mukha ng guro ang ilang alalahanin. Sa lawang yan, sinapon ang bangkay ng iyong ama. Sinabi sa amin ni Tiniente Guevara. Maraming salamat po, Ginoo. Ako ang higit na may utang na loob sa iyong ama, Crisostomo. Gayon, ang nagawa ko lang sa kanya ay makipaglibing. Sinabi ninyo tumutulong ang aking ama sa pagpaaral sa mga bata. Napakabait na tao, napakabait. Kung ganoon ay nais kong ipagpatuloy ang ginawang pagtulong ng aking ama. Marahil ay higit niya ikinalulugod yun. Ngunit sa kabila po ba ng lahat ay nasisiyahan kayo na may mga naturuan kayo na mag-aaral? Opo, Don Crisostomo Ibarra. Ngunit ako'y pinatawag ni Padre Damaso at ako'y kanyang inama. Hindi po dapat kayo mawala ng pag-asa. Ito ang rahil ang magandang pagkakataon upang i-align sa kanila ang inyong magagandang suliranin. Narito ang mga gulay para sa kura. Maaari ko bang makita ang kura? Hindi mo maaaring abalayan ang kura dahil may sakit siya. Ganon, ay maaari ko bang makausap ang anak kong si Crispin? Si Crispin? Hindi ba't umuwi na sa iyo? Si Basilio na ang naroon. Ngayon dito si Crispin, kaya dito ko makausap at magpapaalam sa kura at hindi ka. Naiwan nga dito si Crispin. Tapos makapagnakaw ay tumakasilin. Isukla nga siya sa mga Guardia Civil. Diyos ko, nasaan kaya ang mga anak ko? Nasaan yung mga anak? Ikaw bang ina ng mga nanakaw? Ha? Kung ang ninakaw ng iyong mga anak, kung hindi ikaw ang dadamputin namin. Mga Ginoo! Walang ninakaw ang mga anak ko. Si Basilio walang naibigay sa akin ni isang kusing. Halugugin niyo man ang bahay ay wala kayong makikita. Sapagkat kami mahirap lang hindi ibig sabihin na kami ay magnanakaw. Ngayon, ikaw ang dadamputin namin at dadalhin sa kwartel. Huwag po! Huwag po! Hinahanap ko ang mga anak ko! Si Padre Salvi ang may panganak ito. Kung gusto nga makuha ang perang ninakaw ng mga anak niya, pumunta sa San Antonio. Di mo
Inaano kayo ni Nana! May nagaganap na kaunting kasiyahan sa kagubatan na pinangungunahan ni Crisostomo at Maria Clara kasama ang mga kaibigan. Inimbitahan din ni Crisostomo si Padre Salvi na dumalo. Nagpahatid si Padre Salvi sa karwahe kung saan may nagaganap na kasiyahan at nang makarating siya sa gubat ay naligaw ito at kung saan nakapasok. Hanggang sa narinig nito ang mga natitinis na hagkikikan ng mga kababaihan. Nagkubli si Padre Salvi sa isang malaking puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Ingat ka dahil ang panutugo ay nakakapangalalan at nakakapalalim ng bato. Oo nga, Maria Clara. Kailan kaya ako magkakaisip? Kung kailan magkakaroon ng balahibo ang palaka. Sino ba ang may pinakamagandang kasagutan sa inyo? Si Maria Clara, ang tanong sa kanya ay kung tapat ba at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Ang sagot ay, Kung ganoon, ay ako naman ang magtatanong. Magtatagumpay kaya ako sa aking binabalak ngayon? Ang panaginip ay panaginip lamang. Tingnan niya natin kung nagsasabihan ito ang aklat. Pinagtibay ang pakiusap, ituloy ang balak. Sabi niya, gagantipalaan ang nakatanggap ng pinakamahusay na sagot. Kung gayon, ay narito ang aking gantimpala. isang paaralan ng mga batang babae at lalaki ang ipapatayo mo sa bayan? Liberansya, isang malaking kasalanan ang makikialam sa pag-aari ng iba. Habang nagmimisa ang kura na si Padre Damaso, nakatayo si Ibarra sa likuran ng simbahan at pinakikinggan ang sermon. Habang pinakikinggan ay may kumausap na tao sa kanya. Nagtataka siya kung sino ang taong iyon. Sa isang mahabang mesa at nananangilian sina Crisostomo Ibarra kasama ang mga importanteng tao. Dumating din si Padre Damaso matapos ang pananghalian at binati nito ang lahat maliban kay Crisostomo. Bakit hindi niya ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa amin, Crisostomo, ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverensya. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Nakakatuwa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ang isang Indio na nagdudunog-dunugan. Ako lamang ang bumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit, ang pinapatay ko sa Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong sa wali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ng ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at ni walang may gaang. Hindi na nakatimpi si Crisostomo sa mga pinagsasabi ng kura kaya't agad siyang tumayo at tinutukan ng sandata si Padre Ako naman ang Damaso. pakinggan niyo sa aking mga sasabihin. Pinakaiwas-iwasan ko ang taong ito. Subalit, dinala siya sa akin ng Diyos at ako ang humatol sa kanya. Mabuting tao ang aking ama. Siya ay naglingkod ng tapat sa bayan. Nagtiis ng kalungkutan sa isang anak. At ang nito ay pinakain at pinatuloy sa loob ng aming tahanan. Ngunit anong kanyang iginanti? Pinausig niya aking ama at ipinabilanggo. Hindi pa iyon naging sapat sa kanya. Pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang panghamak at pangalis pusta kayong mga makapangyarihang kalipunan. Hindi ba dapat lamang sa mamatay? Crisostomo! Huwag! Daling kumalat sa buong San Diego ang kaguluhan na magitan kina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso.
May mga hindi naniwala subalit parang apoy na lumaganap ang balita. May napabalita pang ang patay na si Padre Damaso at duguan ang mukha ng ito'y bangon. Nagbigay ng iba't ibang opinyon ng mga tao. Hindi pinipilit ang iyong kanima at kapagtaka ang ginawa ng paring Francisco. Kung naging matinti lamang sa Ginoong Crisostomo, sana hindi umabot sa ganoon ang mga pangyayari. Walang nagkalakas loob para awatin siya maliban sa anak ni Kapitan Tiago. Walang makakapigil kay Crisostomo Ibarra sapagkat wala itong kinakatakutang otoridad. Yan ba ang paniniwala mo? Naniniwala kung hindi pababayaan ng bayan si Crisostomo. Anong magagawa ng taong bayan? Laging may katwiran ang mga prayle. Nagkakaisa sila samantalang ang mamamayan ay watak-watak. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Kung nabubuhay pa ang kaniyang butihing ina, ano na lamang ang kanyang sasabihin? Ako'y may anak ding lalaki na mainitin ng ulo. At kung darating ang panahong gagawin niya ang ginagawa ni Crisostomo, ako'y mamamatay sa sama ng loob. Sa silid nakasubsob si Maria Clara at umiiyak. Inaalo naman siya ng kanyang mga kaibigan. Pinagbawalan siya ng amang si Kapitan Tiago na magipagkita at makipagkausap kay Crisostomo Ibarra hanggat hindi pa inaalis ng mga praile sa lalaki ang pagiging ekskomunikado. Madaling magpapatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng malay si Padre Damaso at ni hindi nasugatan. Huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kayo ng Crisostomo. Nada i-adyos aking mga amiga sa pag-aalala sa akin. Konsolasyon, dito ka lang at huwag kang lalabas ng pamamahay ko. Wala ka talagang magandang naidudulot sa akin, kundi ang problema ko sa pananamit at yung ako'y kung katulad ng mga kalabuyo ng mga alipin. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Huwag ka nakakalimutan mo. Asawa mo ako. Ako ang pinili mo. O baka hindi mo lang talaga matanggap na mas maganda ako kaysa kay Maria Clara. Go! Isara ang mga bintana at sindihan ng ilaw. Go! Alipin. ¿A quién se le puede escuchar cantar? Es muy ruidoso. Ella es Sisa, mujer loca. Ve por ella. Tawin mo ko! Kantar ikaw! Kantar! 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 To! Espanyol, Tagalog! Kumanta ka raw, sabi ng senyora. Ini, huluganay, wala diri, imunay, anto tindahan, palipabay, ini, huluganay.
Kongratulasyon! Anong ginagawa mo kay Sisa? Hindi ka ba naawa? Alperes, nandyan ka na pala. Hindi mo man lang ako binati sa iyong pagdating. Bigyan ang damit si Sisa at huwag saktan. Si Senyor. Halika nga dito. Hindi ba't pinagsabihan na kita? 3, go. Miss Jean! Basilio! Nasaan na kayo? Paano sila nakatira dito? Halatang Indian na nga nakatira. Hike encernadas la urbanidad como las hasyon los cura in los guardias civiles. At wala pang mga galang. Paano ko gantihan ako? Tumahimik at terbosyo, naging duwag ka na asawa. Anong tingin-tingin mo dyan? Nainggit ka sa akin? Ako? Naiinggit? Bakit naman ako mainggit sa'yo? Ay, oo nga pala. Naiinggit ako sa iyong buhok na kulot. Iyo'y sinasabi lamang yan, sapagkat ang kulot na buhok ay di nakabati sa iyo. Umuwi na tayo. Huwag mo na siyang pagpilin. Tumahimik at terbosyo, nagiging duwag ka na asawa. No, dalawang taon na. Mukhang nag-aaway. Oo nga! Nakakahiya ang kanilang ginagawa. Hayaan mong turuan ka na sa babae. Hindi mo ba alam? Ako ay isang taga-Maynila at ang isang alperes ay hindi nakapapasok sa aking pamamahal sapagkat hanggang pintuan na lamang sila. Siya nga ba? O sadyang pilantod lamang nakakapasok sa iyong pamamahal. Huwag mong itamay ang asawa ko rito! Alibhasa, isa kang labenddera. Samantala ako naman ay si Victorina de los Reyes de Espadanya, asawa ng isang maralitang Kastilang na taga Espadanya. Baka walang yaman! Napakalaking kahihiyan ang iskandalong ito. Huwag mo kami pakialaman. Painuwi niyo na ang inyong asawa. Babalikan kita. Ako nga, isang taong itinuturing na kaaway ng lahat. Si Elias ang nagligtas sa akin. Sa bangkay ng aking ina ay nangako nga po na papaligayahin kita. Ano man ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako dito para tuparin ang pangako nito. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Pinag-alinlanganin mo ang aking katapatan. Hindi kita masisisi. Tawarin sana ako ng ano-ano sa sasabihin sa iyo. Natuklasan ko na ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko pumunta. Kailangan mo ng patibayan, ni Amor. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat sa inyong na ako. At si Padre Damaso ang tunay kong ama. Kailangan ko na kitang sabihin upang hindi ko itindig ang bibig. Hindi ako naaaring magpakasal sa inyo, ina. Ngayon ay magagawa mo pa kaya akong lubakin. Maria, sa pangangkay. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Nakasal ka na. Oo, yun ang nangyari. Mauuna na ako. Tumakas lamang ako at hindi magkatagal ay malalaman nila ito. Palalayain na kita, ni Amor. Paalam, Crisostomo.
May nakasalubong si Crisostomo na lalaki na naniningil ng salapi sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Minaliwala iyon ni Crisostomo sa kadahilan ng maraming tumatakbo sa isip niya pero binigyan niya iyon ng salapi. Ang salaping iyon ay binayad ng lalaki upang maghanap ng kakampi sa balak niyang paglusob. Susugurin nila ang kwartel, papasukin ang kumbento at pagbabarilin ang mga Kastila at sasabihin na si Crisostomo ang nagpapatupad ng paglusob. Nalaman niya ni Ilyas at agad sinabi kay Crisostomo. Naniwala si Crisostomo ngunit wala siyang nagawa. Pumunta siya kay Maria Clara na sumapit ang ikawalo ng gabi kasabay noon ang umpisa ng pag-aalsa. Nang matapos ang pag-aalsa ay agad umuwi si Crisostomo upang magpakalayo-layo. Hindi pa man siya nakalis ay may kumatok na sa pintuan nila. Dinakip si Crisostomo ng mga Kastila sa pag-aakalang siya ang may pakana ng pag-aalsa. Maraming tao ang nadismaya at nagalit kay Crisostomo. Hanggang sa itinakas ni Ilyas si Crisostomo. Huwag na mamangka sa pagkatawag sa padon. Bakit? Nalundag ako para akong kanilang tulisin. Nililigaw ko sila. Huwag ka na lang umalis. Lumaban na lamang tayo. Para tayo magkatagumpay. Wala tayong tulis ng data. Maria Clara, may pinapabigyan ng ninang para sa iyo. Si Maaari. Bakit nakakasilaw ay yung taglay na kagandahan ni Amor? Huwag mo akong bulahin, Crisostomo. Hindi kita binabula, mi Amor. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda. Crisostomo! Nanay! Basilio! 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 Si nanay ko! Basilio! Basilio, umising ka! Basilio! Nanay! Gumising ka! Si Basilio to! Gumising ka! Si Basilio to! Nanay! Sinong babaeng yan? Siya ang nanay ko. Nasugatan ako. At ilang araw na rin ako hindi kumakain o umiinom man lang. Pakinggan mo ang aking sasabihin. At dalawang araw na rin ako hindi kumakain o umiinom man lang. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Hindi na rin ako tatagal at mamamatay man lang ako. Sunugin mo ang bangkay ng iyong ina. At tukain mo ang gintong binaon ko. At aniin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ang ningning na mukhang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakita, bitiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Tuluyang pumasok sa kumbento si Maria Clara samantalang nanirahan si Padre Damaso sa Maynila. Tumanggap ng kautusan si Padre Damaso na inililipat siya sa isang malayong lalawigan upang maging kura. Labis na dinamdam ni Padre Damaso ang nangyari at kinabukasan ay natagpuan siyang patay. May nagsabing apoplegia ang naging sanhi ng kamatayan nito. May nagsabing bangungot at may nagsabing sama ng loob.
Ang ibang tao sa San Diego ay nanatiling buhay, samantalang ang iba'y namatay sa sakunang pagsabog ng Bapor Lipa. Walang pagsabi ng naging kapalaran ni Maria Clara sa loob ng kumbento. Mas masarap to pag may asukal. Kailang yan! At saka. Ako'y mag-volunteer maghugas dyan! Go! Sandali lamang, Padre Damaso. Ay, wala na mag-ingay dyan!